Noli Me Tangere, buod ng buong kwento, maikling buod. Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang inilathala ni Dr. Jose Rizal. Naisulat ito dahil sa adikain ng manunulat na mabuksan ang kamalayan ng mga Pilipino sa totoong pamamalakad ng pamahalaan at simbahan. Upang mas madaling maunawaan ang nobelang ito, ginawa namin ang maikling buod na ito ng Noli Me Tangere. Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay isang Pilipino, ngunit siya ay pinag-aral ng ama na si Don Rafael sa ibang bansa. Mahigit 7 taon itong tumira sa Europa bago ito muling bumalik ng Pilipinas. Naghahanap ng malaking salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang binata. Inimbitahan din ang ilang panauhin katulad ni na Padre Damaso, Padre Sibilia, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang may impluensya sa lipunan. Ipinahiya ni Padre Damaso ang dating kura ng Santiago, si Ibarra, ngunit wala itong ginawa bagkus pinagpasensyan lang niya ang pari. Magalang itong nagpaalam at nagdahilang may ibang pupuntahan. Si Maria Clara ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago, mayamang taga-Tondo. Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan, pagkatapos dumalo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na muling balikan ang kanilang mga alaala. Muling binasa ng dalaga ang liham na binigay ng binata bago pa ito tumungo sa Europa. Pinuntahan naman ni Ibarra si Teniente Guevara bago ito umalis upang ipagtapat ang pagkamatay ng ama. Isinalaysay ng Teniente na naakusahan ang ama na erehe at pilibustero dahil sa hindi nito pagsisimba at pagmumpisal. Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila sa kasalanang di naman siya ang may gawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis na magkasakit at kalaunay namatay ang ama ni Ibarra. Ipinag-utos ni Padre Damaso sa isang sepulturero na hukayin ang bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil sa lakas ng ulan, ay hindi kinaya ng buhatin ang bangkay, kung kaya't itinapon na lang ito sa lawa. Sa kabila ng nangyari, ay hindi hinangad ni Ibarra na makapaghiganti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang adikain ng ama na makapagpatayo ng paaralan. Naganda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas. Muli na namang tinira ni Padre Damaso ang binata. Sa pagkakataong ito, ay hindi na nakapagpigil si Ibarra. Kamuntikan na niyang saksakin ng pari kung hindi lang siya napigilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra ay naging ekskomunikado siya. Sinamantala ni Padre Damaso ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra at inutusan si Kapitan Tiago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Nagpasya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Subalit, may mga taong sumalakay sa kwartel at si Ibarra ang pinagbintangan. Kahit walang kasalanan ay dinakip at binulanggo ang binata. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Nabigyan naman ng pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap bago gawin ang planong pagtakas. Doon nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso ang totoong ama ni Maria Clara, kung kaya't tutol ito sa pagmamahalan at planong pagpapakasal ng dalawa. Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias si Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang gwardiya sibil, nasundan pa din ang kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglusong nito sa tubig. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon,
ay hinabol at pinagputukan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawala ng pag-asawa si Maria Clara dahil pagkaakalang patay na si Ibarra. Napagdesisyonan nitong pumasok sa kumbento upang maging isang madre. Napilitang pumayag si Padre Damaso sa dalaga dahil magpapakamatay daw ito pag hindi ito pumayag. Noche Buena na nang makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra na sugatan at nangihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Bago tuloy ang bawian ng buhay, ay nanalangin si Elias. Mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pagbukang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita, bilin niya na batiin ito at huwag ding makakalimot sa mga nabulid sa dilim ng gabi. Noli Me Tangere, buod ng buong kwento, maikling buod.